Tuwing magbubukas ang bagong taon, karaniwang po sa atin ang pagkakaroon ng New Year's resolution. Ito yung ating mga pangako sa sarili na nais nating maisakatuparan sa buong taon. Ngunit paano nga ba nagsimula ang ganitong tradisyon at paano naman ito matutupad? Alamin natin yan mula sa aming kasamang si Benj Mondo. Bagong taon, bagong simula, bagong buhay. Sa pagtalikod natin sa kahapon at pagharap sa ngayon, pagbabago ang lagi nating bukang bibig sa bawat pagpapalit ng kabanata ng kapalaran. New Year's Resolution, refleksyon ng pagkilala sa sarili na nagbubunga ng pagkilos para sa mabuti, kasabay ng pagwaglit sa mga pananaw, paggawa at pananalitang masama. Ang konseptong ito nagmula pa sa mga sinaunang kabihasnan ng kasaysayan. Ang mga Babylonian naniniwala na sa pamamagitan ng pagsasauli ng mga bagay na hiniram at pagbabayad ng mga utang, magiging maganda ang simula ng taon. Ang mga pangako ng pagbabago ang idinadalangin kay Janus, Diyos na may dalawang mukha na kumakatawan sa nakaraan at kasalukuyan. Sa kanya ipinangalan ang January, ang unang buwan ng taon. Pangangalaga sa katawan sa pamamagitan ng pagtigil sa bisyo at pag-eehersisyo, pagkakaroon ng mas maraming panahon sa pamilya at mga kaibigan, pag-iimpok para sa kinabukasan at pagiging mas malapit sa Panginoon. Ilan lamang ito sa mga palasak ng New Year's Resolution, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ngunit ang nakalulungkot dito, marami sa mga ito, tila mga pangakong paulit-ulit na napapako. Sa isang pag-aaral na isinagawa ni Professor Richard Wiseman ng University of Bristol na nilahukan ng 3,000 respondents, 88% sa mga ito ang nabigong tuparin ang kanilang New Year's resolution. Sa nasabing pag-aaral, lumabas rin na mas epektibo ang New Year's resolution sa mga kalalakihan kung isasagawa nila ang mga ito ng dahan-dahan sa isang tiyak na panahon. Ang mga kababaihan naman, mas may kakayahang tuparin ang kanilang pangako sa sarili kung magiging bukas sila sa pagsasabi ng mga ito at susuportahan sila ng kanilang mga kaibigan. Ayon naman kay Frank Ra, may akda in Happiness, isang aklat ukol sa mga New Year's resolution, mahalagang sangkap sa katuparan ng mga pangakong ito sa sarili ang inspirasyon at suporta mula sa kapwa. Aniya, mas maganda kung may kasama at kaagapay sa pagtupad ng mga ito. Kapag handa ka ng iwan ang nakaraan, saka ka lang magiging handang salubungin ang kasalukuyan. Taglay ang masidhing disiplina, maalab na pag-asa at malalim na pananampalataya, kayang talikdan ng masasamang alaala ng nakaraan at harapin ang isang bagong simula tungo sa busilak na kaligayahan ng puso at tunay na kaganapan ng pagkatao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.